558. Tatak RMN. Narito na ang numero 1 pagpapalita sa radyo na araw-araw. Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at number 1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña, at ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong umaga sa RMN News Nationwide, ang kumpanya ng langis nagpatupad ngayong araw ng dagdag presyo sa produktong petrolyo. Department of Energy tiniyak na tugma ang oil price hike sa presyuhan sa world market. Ito ay consistent, nasasang-ayon ito sa world market. Agang panghuhusga ni Senador TG Ginggona sa investigasyon ng Senado sa pork barrel scam. Pinalagan ni Senador Jinggoy Estrada. Jinggoy handang labanan si Ginggona. Magkakasama po tayo rito lahat. Para husgahan ako. Ako'y guilty. Hindi po ako papayagan. Labanan ko po yan. Wala po ako kasalanan sa pamabayan. NEDA, aminadong aabutin pa ng 20 taon bago mapuksa ang kahirapan sa bansa. Lokataw, patay sa massacre sa Basilan. Business ang publiko ho, pinalalahanan ng Bureau of Internal Revenue. Paghahay ng income tax return. At kita sa ibayong dagat, patay sa nag-collapse na auditorium na isang paaralan sa South Korea, umakyat na sa 8. Buong pansong pagsasarang boses ng balita. RMN News Nationwide. Ang pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, umaga na po na Martes, mga kasama Feb 18. Ito ang numero 1 ng RMN News Nationwide, ako si Buddy Oberas. Live na live tayo sa DWAR 103.9 RMN Palawan, DWSR 94.1 RMN Diet, DYHB 747 RMN Bacolod, at sa DXMY 729 RMN Cotabato. Live pa rin international via Ustream, search RMN Manila. Live din sa WRMN New York, USA. At sa lahat po natin mga number 1 AM station sa buong bayan. RMN News Panahon. Weather today muna. Sa kasalukuyan ay northeast monsoon o amihan pa rin ang patuloy pong umaapekto sa Luzon at Visayas dahil dyan ang Metro Manila at nalalabing bahagi po ng Luzon. Ngayon din ang Kabisayan ay may bahagyang maulap na papawirin, may pulo-pulong mahinang pagulan. Ngayon din ang Mindanao na may bahagyang maulap na kalangitan, may pulo-pulong mahinang pagulan, pagkulog at pagkidlat. Ang agwat po ng temperatura, malamig pa rin kahit paano, mula 20 hanggang 23 antas ng Celsius sa Kamaynilaan. Live via satellite. RMN News Nationwide. Headline. Epektibo kanina alas 6 na umaga, nagpatupad ng price increase sa ilang mga kumpanya na langis sa bansa. Karagdagang piso, dagdag sa kada litro ng gasolina, habang 40 centavos naman sa diesel ang dagdag presyo ho ng PTT Philippines. Habang ang Pilipinas Shell at Petron, kabuang 25 centavos kada litro ng kerosene ang idinagdag sa presyo. Nasa ang susunod din sa anunsyo iba pa mga oil firms. Na interview ng RMN kay Energy Secretary Jericho Petilla, tiniyak nito na tugma naman at naayon daw po ang oil price hike sa nilang isinagawang pagkwenta. Last week, nalaman na natin kung anong bilihan doon sa Singapore. Pag nalaman natin mga spot prices nila, kinocompute namin, more or less nalalaman namin kung anong magiging impact dito sa atin sa Pilipinas. Kaya nalalaman namin, hindi naman namin sinasabing pipigilan namin kasi deregulated na yan. Pero nalalaman natin kung nasa ayon ba yan sa tamang computation. Kung yan ba ay swak dito sa computation namin. Ito ay consistent, nasasang-ayon ito sa world market.
Si Energy Secretary Jericho Petilla sa interview ng RMN. Samantala sa mismong araw ng kanyang kaarawan, naglabas ng sama ng loob si Senador Jinggoy Estrada kaugnay na naging pahayag ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman at Senador TG Ginggona sa nakarampong pork barrel scam hearing. Sa kanyang manifestation kahapon, binatikos ni Estrada si Ginggona na tila hinusgahan na siya nito sa pagsasabing 3-point buzzer beater ang testimonya ni Roby Tuason sa pagdinig ng Senado sa pork barrel scam. And in fact, if he has already prejudged the trial that I am guilty, what is the reason to call for another hearing? If he has already judged me as guilty, or if you or everybody here in the Senate has any goods against me, I think the proper forum is for the Senate to convene the Committee on Ethics. Mr. President, I think it is really unfair for me, and even for Senator Enrile here, to prejudge the outcome of the committee hearing. Ayon pa kay Estrada, kung may isang tao hindi dapat magbigay ng posisyon sa issue hanggat hindi pa tapos ang investigasyon, ito'y dapat si Ginggona, ngunit siya pa ang nangunguna. Kahit pa nito kung laban ang hinihingi ni Ginggona sa kanyang maagang panghuhusga. Handa niyang labanan din ito lalo't wala siyang kasalanan sa taong bayan. I think so by the parting statements made by the chairman of the Blue Ribbon Committee. That's the face, Mr. President. If he chooses that battle, I will give him that battle, Mr. President. Ang problem with me. Magkakasama po tayo rito lahat. Pero para husgahan ako, ako'y guilty, hindi po ako papayagan. Kalabahan ko po yan. Wala po ako kasalanan sa taong bayan. Senador Jinggoy Estrada. RMN News Nationwide. Natakdang tumungo naman sa Israel sa darating na Marso si Senador Ramon Revilla Jr. Sa gitna ng umiinit na issue pa rin ang PDAP o Priority Development Assistance Fund Scam. Ayon kay Senator Revilla, makakasama niya sa biyahe ang misis si Congresswoman Lani Cayetano o Lani Revilla at ang tatlong kaanak papuntang Holy Land. Matatandaan na Oktubre 23 o October 2013 last year nang hilingin po ng DOJ sa Department of Foreign Affairs na ikansela ang pasaporte ni Revilla. Maging kina Senador Juan Ponce Enrile at Senador Jinggoy Estrada na kinasuhan sa pork barrel scam. Sa ngayon, wala pang pinal na desisyon naman ang DFA sa hiling na ito, gayong nauna nang nakalabas ng bansa sa Estrada at nakabalik din. Pinangako po ni Bong na wala siyang planong tumakbo at wala siyang kinakatakot sa mga legal na usaping inakaharap. Kasama aminado po ang NEDA, National Economic and Development Authority, na abutin pa ng 10 hanggang 20 taon bago tayo tuloy ang makapuksa sa kahirapan. Sinabi ni NEDA Director General Arsenio Balisacan, bagamat tiyatay nasa 6.5 hanggang 7.5% ang full growth rate ng bansa ngayong taon, kailangan daw magtuloy-tuloy pa rin ang pagtaas ng growth rate para umangat na ang kabuhayan ng mahihirap na Pinoy. At ito sa pagpapababa ng bilang ng mga walang trabaho. Isinisi ni Balisacan na nasayang na mga taong 1994 hanggang 2009 dahil walang pagbabago sa poverty incidence sa Pilipinas. Wala dahil sa kakulangan ng infrastructure projects, red tape at peace and order problem, kaya't walang masyadong mga bagong investment na pumasok sa bansa sa mga nakaraang taon. Natatandaan sa survey na sinagawa ng Social Weather Station noong Enero, nataya po nasa 11.8 milyon na pamilyang Pilipino na naniniwalang mahirap sila, habang lumitaw din sa survey na umakyat sa 27.5% ang unemployment o jobless rate sa bansa sa huling quarter ng 2013. Tatlo katao makakasama ang patay sa massacre sa Basilan. Kasama natin sa Balita Live, Richard Falcatan ng RMN Basilan. RMN Report. Grupo ng mga lalaki pinatay ang mag-asawa at kanilang apo sa loob ng kanilang bahay sa Barangay Switch sa Kalantawan, Basilan, Lunes ng tanghali. Ayon sa report ng Lantawan PNP, nilooban ng mga sospek ang bahay ng mga biktima. Bago nilakawan, pinatay ng mga sospek sa bugbog ang mag-asawang na matatanda na at kanilang apo. Nakilala ng mag-asawa na sina Teresa at Pablo Guerrero at apo nila si Trixie. Tinangay ng mga suspect ang mga mamahaling bagay na sa loob ng bahay.
Sa report ng pulisya, pumunta lang sa lugar ang mga biktima para tingnan ang kanilang lupain at pananim. Galing pa ang mga ito sa Zamboanga City. Di akalain ang mga kamag-anak ng mga biktima na mauwi ito sa madugong insidente. Sabi naman ng hepe ng Lantawan PNP, si Chief Inspector Basiri Hasan, na-identify na nila ang mga suspect pero hindi pa ito pwedeng isapubliko habang nagsasagawa pa sila ng operasyon. Inaalam din ng mga pulis ang halaga ng mga bagay na tinangay ng mga suspect. Hustisya naman ang sigaw ng mga kamag-anak ng biktima. Kasama mo sa RMN Basilan, Richard Gregorio Palcatan, Tatag RMN. Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. Mga kasama, hati po ang Independent Minority Bloc ng Kamara sa pagsuporta sa charter change. Ang Chacha itutulak ngayon ni House Speaker Feliciano Belmonte para amyendahan ang economic provisions. Ayon kay Leyte Representative Ferdinand Martin Romualdez, siyang leader ng Independent Bloc, suportado niya ang Chacha hanggat limitado ito sa pagbabago ng mga probisyong pang-ekonomiya. Ang git pa ni Romualdez na simulan niyang maunang isumite ng Malacanang sa Kamara ang kopya po ng kasunduan sa More Islamic Liberation Front para sa pagtatatag ng Bangsamoro para sa isa hakbang na lamang kung mangailangan ito ng Chacha. Pero sa panig naman ni Abacada Party List Congressman Jonathan De La Cruz, delikado ang gustong isingit ni House Speaker na kataga sa economic provision na unless otherwise provided by law. Dahil baka magbukas ito ng iba pang amyenda sa madaling paraan. Ilang mambabata sa harangin nga ang pagtalakay sa Chacha ngayong araw. Kasama natin sa balita Kondi Batak. RMN Report. Asahan na umanong madugong political showdown sa pagsisimula ng pagtalakay ng Kongreso sa charter change ngayong araw. Ayon kay Anak Pawis Party List Representative Fernando Hicap, isa sila sa mga grupong harang sa pag-usad ng Chacha. Iginit itong dedepensahan nila ang ekonomiya, karapatan sa pagmamay-ari sa lupa at soberenya ng bansa sa anumang paraan. Tiniyak pa nito na mauulit muli ang kapalaran ng Chacha na hindi nagtagumpay tulad noong panahon ng panunungkulan nila dating Pangulong Fidel Ramos, Joseph Estrada at Gloria Arroyo. Partikular na tututunan ng kinatawan ng mga magsasaka sa bansa ang 100% ownership sa mga lupa ng agribusiness corporations at harangin ang pagsingit sa economic provision ang katagang unless otherwise provided by law. Kasama mo mula sa Kamara, Kondi Batak, Tatak RMN. Radyo mo Nationwide. Tatlong mataas na opisyal naman na Australia bibisita sa Pilipinas. Kasama natin sa Balita Live, Joyce Adra. RMN Report. Tatlong opisyal ng Australia ang bibisita sa Pilipinas ngayong linggong ito. Kabilang dito sina Australian Foreign Affairs Minister Julie Bishop, Minister of Trade and Investment Andrew Rabb at Premier of the New South Wales Barry O'Farrell. Mula bukas hanggang sa Biyernes ang schedule ng pagbisita sa bansa ng tatlong opisyal ng Australia kung saan sila ay makikipagpulong sa kanilang counterparts sa Pilipinas. Ang Australia ay matagal ng kaibigan ng Pilipinas kung saan ang dalawang bansa ay nagtutulungan sa maraming larangan. Kasama mo sa DFA, Joyce Adra, Tatak RMN. Radyo mo Nationwide. RMN News Negosyo. Paalala po mga kasama, ang BIR o Bureau of Internal Revenue sa publikong ayusin na ang mga dokumento sa paghahain na income tax return 2 buwan bago ang deadline. Kumpiyansa sa BIR Commissioner Kim Henares na maabot o malalagpasan pa ang target na koleksyon ng buwis ngayong taong aabot sa 1.45 trillion pesos. Ayon po sa kawanihan, dapat alalahanin ng mga taxpayer ang mga biktima ng sakuna sa Leyte, Bohol at Zamboanga dahil sa buwis kinukuha ng gobyerno ang bahagi ng pondong ginagamit sa pagtulong sa kanila. Pamala naman ng BIR, hahabulin nila ang sinumang mabibigong magbayad ng buwis ng tamang buwis sa tamang oras. RMN News Abroad. Bakit na sa 8 estudyante ang namatay habang nasa 50 ang natrap matapos pong mag-collapse ang auditorium ng Busan University of Foreign Studies doon sa Gwangju City, South Korea. Pinatay nasa 70 na mga estudyante na sugatan na agad dinala sa malapit na pagamutan. Sa report, umabot sa 500, 6 na po na mag-aaral ang nanood ng konsyerto sa kanilang freshman night. Sa freshman night nang mangyari ang pagguho, nasabing may mabigat daw na snow sa bubong ng gusali, ngunit hindi pa matukoy ko ito ang dahilan talaga ng pagguho. Patuloy pa rin pinaghahanap ang mga estudyanteng nakulong o natrap sa loob ng gusali.
Live na live sa RMN News Center, Makati City, Metro, Manila, Philippines. Mga kasama, itong narinig ang numero ng RMN News Nationwide. Martes na tayo na umaga, Feb 18, mga taga Bacolod. Susunod na po dyan, abangan sila kasamang Agnes Apostol at Serge Santillan. Sa RMN News Diretso, Balitang Bacolod, numero 1 DYHB 747. O rin din natin naging pagbabalita ngayon alas 7 ng umaga sa YouTube pa rin. Type lamang ang RMN News Nationwide. Thank you, Lord. Muli po tayo nagkasama-sama. Salamat po sa inyo naging panahon sa amin at kasama nyo sa serbisyo publiko sa alam po ni Weng de la Peña o si Buddy Obera. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan. Tama, ang RMN. Radyo mo, nationwide. Pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News. Alas 7, 17 na umaga. RMN. May mga